Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, wag! Plano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Pinareview na ni Brando ang CCTV camera. Ano? Wala na akong kawalan ito. Basta, Tukmol, niriwan nyo na ba ang mga CCTV camera? Oo, Congressman. Nakita nga sa CCTV camera pati ang pagalis niya ng kanyang jacket. Naka-printed blue na polo siya ng Muslim at nakihalo siya sa mga nagsusugal. Kung gano'n, tingnan mo. Isa-isa ang mga tao dito na nagsusugal. Kung may kamukha siya, paalisin na mga tao nagsusugal para hindi na tayo mahirapang hanapin siya. Pero, isa-isa ninyong palabasin ang mga tao para wala nang kawalang pakialamerong yun. Oo, Congressman! Lumalapit sa akin ang lalaking sumita sa akin kanina. Hindi. Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw ang kamukha ng larawan kanina na. Congressman! Nandito ang lalaking hiharap natin! Ano pang hinihintay mo? Tutukan mo ng baril at iharap sa akin! Ado, ipinagtapat mo na kay Mabel ang tungkol sa amin ni Nathan? Oo, dahil kailangan. Gaano ba kahalaga ang dahilan? At nagawa mong sabihin kay Mabel ang tungkol sa amin ni Nathan? Dahil ikaw palang dahilan kung bakit sila nagkasira ni Nathan. Anong ako? Ikaw pala ang babaeng pinagsesilosan noon ni Mabel. Ano?
magpapahuli sa kanila. Kailangan mo rang maagaw ko ang kanyang baril. Dito ka palang nagtatago, ha? Pinahirapan mo kami. Halika! Sipain ka nang Barilin ang lalaking yan! Barilin siya! Kamunti ako doon. Ako rin. Puro barilin na ninyo! Pagkaisa ninyong barilin ang ukas na yan! Sige na! Kailangan maghalayo ko dito Barilin ninyo! bago pa nila ko tuloy masukol. Barilin ninyo siya! Ano? Ako? Pinagselosan niya kay Nathan? Oo eh. Luka-lukang mabilda yon. At bakit naman ako pagseselosan eh? Hindi ko naman nilalandi si Nathan. Formal nga ako na nakikitungo kay Nathan eh. Paano hindi ka pagsesilusan nun eh? Maganda ka. Magaling kang magdala ng sarili mo. At higit sa lahat, batang-batang tingnan. Abay, para mo nga lamang nakakabatang kapatid si Nathan eh. Kaya kahit may edad ka na, pinugsulusan ka pa rin ni Mabel. Natinanggap naman kaagad ni Nathan ang makikipagkalas ni Mabel. Si Nathan pa. Hinamon niya siguro ng hiwalay. Eto namang si Nathan, pinairal ang pride. Ayun, tinanggap ang pakikipagkalas ng isa na lalong ikinasakit ni Mabel sa pagkikipaghiwalay at nagtapos ang relasyon nilang dalawa. Nako, ako na naman palang dahilan ng paghihirap ng loob ng anak ko. Alam ko, hindi birong sakit at lungkot ang pinagdaanan ni Nathan. Alam kong damdamin ng taong iniwanan. Kung alam ko na pinagsisulusan pala ako ni Mabel, noon pa lang sana ay ipinagtapat ko na ang katotohanan kay Nathan. Pero nariyan eh. Wala na tayong magagawa. Ang tangi mo lamang magagawa ay gumawa ka ng paraan para muling magkalapit kayong mag-ina. Huwag siyang tigilan hanggat hindi ninyo natatamaan! Walang hiya ka, Brando. Sige! Kung isang kang natuloy mo, ay magawa ko na sa mga ginagawa mo. Barilin ninyo! Huwag niyo siyang tigilan! Kamuntik na ko doon. Ako rin. Tatakbo ako ulit Ayun siya! at magtatago. Barilin Hanggat ninyo! makakita ako ng pagkakataong makaagaw ako ng baril. Sige na! Kamuntik na ako. Rin, wala na akong bala. Naging gagawin ko. Huwag niyo siyang tigilan, Buksan ako ng barilin! bala. Kanina pa natin siya binabaril pero napapansin ko, hindi na siya gumaganti ng putok. Ibig sabihin, naubusan na siya ng bala. Nagtatago na lamang yun. Kahit hanapin niyo siya! Ha? Isa na naman kasama natin ang napatay niya. Sa bandaron! Doon ang galing ang sigaw! Tingnan ninyo! Ano pang hinihintay ninyo? Sugulin niyo! Huwag muna kayong sumugod. Ang mabuti pa, tawagan mo ang iba pa nating kasamaan at pag-usapan natin kung anong dapat natin gawin. Dahil hindi natin alam kung ilan pang baril ang kanyang hawak ngayon. At ikaw, Tukmol, ikaw ang nakakalam ng pag-uupilit ng CCTV camera. Reviewin mo muli. Tingnan mo kung saan siya nagtatago ngayon. Ama, Congressman!
Kailangan makaisip ako ng paraan Nagtatago yun. bago tuloy maubos ang bala ng naago kong baril. Huwag ka lang kumilos ng masama. Kung hindi sabog ang bungo mo. Oh, Taas mo mga kamay! Dali! nakatutok sa akin ang baril. Kailangan makaisip agad ako ng paraan para makawala ako. Umarak pa sa akin. Ikaw, Nathan Mendez, ang dating kaklase ng kapatid ko. Oh, ako nga. Sa wakas, nagkita rin tayo. Alam mo bang marami ka ng atraso sa akin? Kung mayroon man may malaking atraso dito, walang iba kundi ikaw. Dahil sa iyo, maraming kabataan ang nasisira ang buhay dahil sa droga mo. At pati ang mga bata't kadalagahan ay nawawala dahil sa pagbibenta mo sa kanila. Ngayon, inggit ka. Dahil marami akong pera. Samantalang ikaw, wala. Marami kang pera, pero buhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno. Matapang ka. Sige! Dali niyan! Nakaalis na ang mga backup kay Nathan. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit nag-aalala ko masyado? Hindi kaya dahil may posibilidad na mahuli si Brando? At ayon sa message na pinalada ni Nathan Mendez sa akin, ay nalaman ni Nathan na isa na namang pasugalan ng kanyang nahuli. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Tama nga kaya ang sinasabi ni Nathan na miyembro nga ng sindikato si Brando? Masakit ba? Ito ba? Ngayon, magsalita ka. Bakit mo kinukuhanan ng litrato ang loob ng pasugalan ko? Bakit? Para may ebidensya ako laban sa'yo. Matapang ka talaga, hayop ka. Ang lakas ng loob mo na kalabanin ako. Ha? Ha? Ngayon, hindi ka pa rin ba magsasalita? Ha? Paano ka nga ba naging congressman, ha, Brando? Isa kang tiwaling opisyal ng gobyerno. Sinasayang mo at winaulas mo ang pera ng taong bayan na pinangakuan mong pagsisilbihan mo ng tapat. Wala kang kwentang opisyal ng gobyerno. Wala kang kwentang tao. Ang haba naman ng litanya mo, gago. Ha? Ha? At anong dahilan? Bakit ka na pa rito? Bakit mo kinukuhanan ng litrato ang loob ng pasugalan ko? Dapat ko ba bang sagutin yan? Kahit alam ko namang alam mo na ang sagot. Gusto kong marinig sa iyo mismo ang dahilan kung bakit mo kinukuhanan ng larawan ng loob. At kung hindi ko sasagutin ang tanong mo, Matapang ka nga pero bobo ka naman. Biruin mo. Sumugod ka dito mag-isa. Nang agaw ka pa yata ng baril para lang patuloy na makipagbarilan sa mga tauhan ko. Ano ba sa tingin mo, ha? Ano ba sa tingin mo ang pagpunta mo rito? Ang makipagbarilan? Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo kinukuha ng litratong pasugalan ko?
para may ebidensya ko laban sa'yo. Ah, ganon. Dalhin sa labas ang gagong ito at inibig ng buhay! Congressman, may mga parang kontamatay. Pagkakataon ko na to, sisipain ko ang kanyang baril. Mga kasama! Paputukan sila! Kumusta ka, sir? Ayos ka lang ba? Oo, maraming salamat at dumating kayo kaagad. Kung hindi, baka patay na ako ngayon. Wala namang ano man, sir. Hindi lamang kita kasama sa trabaho, kundi kapatid pang turing namin sa'yo. Siya nga pala, sir. Nakilala niyo ba kung sino yung nanutok sa'yo ng baril? Hindi ba ninyo nakilala kung sino ang nanutok ng baril sa akin? Hindi, sir eh. Malayo. At isa pa, nakatalikod siya. Hindi ko siya nakilala. Bakit po, sir? Kilala niyo ba siya kung sino? Oo, Sino siya, sir? isang congressman. Ano? Congressman ang nanutok sa inyo ng baril? Oo, pero hindi ito ang tamang panahon para sa kanyang pagkakakilanlan dahil tumatakbo ang oras. Kaya bigyan niyo ka ng baril para magamit ko sa ating pagtugi sa kanya. Tukmol, ang sasakyan, ipahanda mo sa mga kasama natin. Oo, Congressman. Nakaparada na sa harapan ng pasukalang ito. Hinihintay na tayo. Mabuti kung ganun. Dali mo pang tumakbo. Sige na. Hindi tayo dapat na mahuli ng mga pulis na yan. Saan tayo pupunta kayo, Congressman? Sa kwarto kung saan nakalagay ang bultang pera. Kukunin ko ang perang naroon. Sige na. Pero may mga pulis nang dumating. At malamang nahanap na tayo na mayon. Ano ka ba? Ang dami-dami kong binabayaran tauhan. Anong ginagawa nila? Kaya ko nga kayo binabayaran para protektahan ako, hindi ba? Sabihan mo ang mga kasama natin. Huwag na huwag palalapitin sa akin ang mga pulis na yan. Sigurado na ba kayo na naririto lamang siya sa building na ito, si Congressman? Opo, sir. Hindi naman siya malapitan dahil marami pala siyang tauhan. May private army pala siya. Na congressman na yan na sinasabi mo. Oo, may private army nga siya na pumoprotekta sa kanya. At bukod sa kinikita niya sa sindikato at iligal na gawain, ay pera pa ng taong bayan ang kanyang winawaldas. Wala pala siyang kwentang congressman, sir eh. Talagang wala siyang kwentang opisyal ng gobyerno dahil sa halip na tulungan ang mamamayan. Isinasadlak pa niya sila sa kahirapan habang siya ay nagpapasasa sa yamang galing sa nakaw. Siya nga pala. Ibigay mo sa akin ang megaphone. Ito, sir. Ito. Salamat. Brando! Napapaligiran ka na namin! Kaya't sumuko ka na! Papa, kailangan ko ng tulong mo.
Teka, nasaan ka ba, Brando? Nasaan ka? Mamaya na tayo mag-usap, Papa. Basta tulungan mo ko. Paano kita matutulungan hindi ko nga alam kung nasaan ka at kung ano ang nangyayari sa'yo. Ano nga bang nangyayari, ha? Saka na yung tanong na yan, Papa. Basta sa ngayon, pauwiin mo muna ang mga pulis na naririto. Ano? Oo, Papa. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lamang sila ng tinarget. Dahil legitimate ang negosyo ko. Teka, sa pinapagawa mo nga bang gusali ang pinuntahan ng mga pulis ko? Opo, Papa. Pabalikin mo na sila dyan ngayon din. Dahil nai-install mo ang negosyo ko. Tuluyan na nga bang mahuli ng mga pulis si Brando? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.